Ang cabinet ni dating Presidente Rodrigo Duterte ay puro throwback sa mga 90s. Ganito na raw ba ang sinasabi at sinasabi noon? Ang iba sa kanyang mga miyembro ay mga naroon na noong mga panahong yaon. Karaniwan na ang mga throwback controversies sa kanilang mga pasabog. Hindi katakataka na napakabilis nitong kumalat at naging pangunahing usapin sa social media. Ngunit hindi natin maaaring sabihin ng tiyak kung bakit kinailangang ipatawag pa si Maricel Soriano at hindi na lang sumagot ang isang abogado sa mga tanong ni Senador Ronald Bato. Sa nasabing pagdinig, inamin ni Maricel Soriano na mayroon siyang condominium unit sa Makati City. Ipinahayag na may kaugnayan ang nasabing condo unit sa umano'y ilegal na droga na nangyari higit isang dekada na ang nakalipas. Binanggit ng isang nakalabas na dokumento na ang isang grupo ng mga personalidad mula sa showbiz at mayayamang individual ang madalas na gumagamit ng ilegal na droga sa Unit 4C ng Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, binanggit ni Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa ang isa pang condo unit number 46C. At tinanong si Maricel Soriano kung pagmamay-ari niya ito. Sinagot ng aktres ng oo, ngunit idinagdag niyang naibenta na niya ito noong taong 2012. Idinagdag ni Senador Bato na noong taon ding iyon, 2012, ang umano'y nag-leak na pre-operation report at authority to operate na inilabas ng PDEA. Kaya't hiniling niya kay Maricel Soriano na ibigay ang eksaktong buwan na ibinenta niya ang ari-arian. Hindi po ako sigurado sa month. Pero yung year na alala ko, sagot pa ulit ni Maricel na noong panahon na yun ay mayroon siyang boyfriend na hindi taga-showbiz. Anyway, sa nasabing pagdinig, inungkat din ng senadora ang isang reklamo noong 2011 laban kay Maricel na nagmumula sa kanyang dalawang dating kasambahay. Sa pagsipi ng mga balita, ibinunyag ng senador na ang mga nagrereklamo ay umalis sa condo unit ng aktres dahil sa di umano'y paggamit nito ng cocaine. Hindi po totoo yan, tugon ni Maricel sa akusasyon. Pero kinumpirma niya na umalis ang dalawang kasambahay dahil may mga ninakaw umano ang mga ito. Totoo bang binumugbog mo sila? Tuwang tanong ni Senador Bato. Paano ko naman po sila bubugbugin? Dalawa silang kasambahay, agad na tugon ni Maricel. Nababawan nga ang mga netizens sa ginawang pag-iimbestiga kay Maria ng Senado. Parang throwback na nga raw ang ganitong kontrobersya kay Maricel dahil ilang taon na ang nakalipas nang maisyuhan kay Maricel tungkol sa bawal na gamot. Kaya't nagtatanong sila kung bakit kailangang buhayin pa ito.